Hello mga students. Ito na po ang isa pang episode sa ating series ng Lessons in Rock. At tayo ay nasa chapter 6 na. Huwag po kayong bibitaw at agad nating sisimula ng pag-aaral pagkatapos ng ating maikling intro video. Okay, narito na tayo sa chapter 6, Pressure Controls. At matapos daw natin pag-aralan ng chapter na ito, kaya mo nang maintindihan ang at iset ang low pressure control, makilala ang mga uri ng motor controls, kalkulahin ang tamang setting ng controls, magpalit ng thermostat na may kasamang pressure control, ipaliwanag ang layunin ng secondary o pangalawahing safety controls, at gumamit ng tamang katawagan ng mga controls. Okay, so yan ang matututunan natin sa chapter na ito na may pamagat na pressure controls. Sa halip na thermostat, maraming systems ang gumagamit ng low pressure control para kontrolin ang pag-andar. Paanda rin ng low pressure control ang compressor kapag naabot na ang set point o cut-in pressure. Pinapatay din ng low pressure control ang compressor kapag bumaba ang suction pressure hanggang sa control set point o cut-out. Karamihan sa mga pressure control ay nakalagay sa malapit o di kaya ay sa mismong compressor dahil meron dito mapagkukunan ng parehong low at high pressure. Katulad nito, ito, dito siya sa mismong compressor. Nakadikit yung kanyang tubo sa mismong katawan ng compressor. Dahil dyan, meron siyang makukuhang low pressure sa loob ng crankcase. Yan, so ganyan ang setting, low pressure control, nandoon siya sa may low pressure. So pwede rin siya dito. Kaya lang dito pang yan pang valvula yan ng para yan sa mga gauge. Or pwedeng mag-tap din dito. Pero mas okay na dito dahil meron namang mapagtatapan dito ng pressure. So ito yung mga pangunahing motor controls, pressure control switch gamit ang pressure kasi lahat yan mga switch yan. Ito naman thermostat na gamit ang evaporator, naka-tap siya sa evaporator, yung lamig ng evaporator metal o tubo ang sinesense niya. Ito naman hangin, return air ang sinesense nito. Thermostat, kalimitan na ito nasa dingding. So depende dyan kung alin ang kailangan mo. May tatlo kang mapagpipilian. Ang uring ito ng pressure device o control device ay tinatawag na pressure sensitive na device, at nakakabit sa pressure na kinokontrol nito. Maaaring sa low pressure o high pressure. Ang mga motor controls ay mga switch, kaya ang isang pressure control ay maaaring mag-open on fall o yung mag-cut out kapag bumaba yung pressure, open and fall o papatayin niya ang compressor. At ang isa naman ay open and rise o papatay ng compressor kapag tumaas ang pressure. So ganyan yan, kapag tulad nito, open and fall ito. So pag bumaba ang pressure, sabihin lumiit yung diaphragm na yan, umimpis, bababa ito, matatanggal sa koneksyon. Ganyan yan. Tapos ito naman, kapag tumaas o lumaki itong diaphragm na ito, itulak niya ito,
matatanggal din sa koneksyon. So ito matatanggal sa koneksyon sa pagbaba. Ito naman matatanggal ang koneksyon sa pagtaas. Okay. So ang mga temperature sensitive controls naman ay may mga electrical contacts na bubumukas o nagsasara depende sa temperatura, tulad nito. Ayan. Ayan yung symbol ng temperature, ano. Ito yung contacts niya. Nakasara yan, pero mag-o-open siya kapag bumaba yung temperaturang nasisense niya. Either hangin or yung evaporator coil. Pag bumaba na yung temperatura, mag-o-open na yan, mamamatay na yung compressor. Ito naman, pag tumaas yung temperatura, mamamatay naman yung compressor. Open and rise, open and fall. Okay. Motor control terminology. Okay. So, ang motor control terminology ay ginagamit sa lahat ng mga motor, hindi lang sa air conditioning and refrigeration. Kasi meron din mga motor na kinokontrol din ng ganito. Lalo na sa pressure. Yung tubig, yung pagdidilig, o di kaya yung pump, na-control din yan ng pressure control. Ang terminology ay ginagamit sa lahat ng mga controls na ito. Ang cut-in ay nangangahulugan kapag naabot na ang set point, magsasara ang contacts at aandar ang compressor. Ang cut-out naman ay nangangahulugan magbubukas ang contacts at mamamatay ang compressor. Ang differential naman ay ang haba ng itatagal na nakapatay ang compressor. So yan, ano. Cut-in, contacts close, system turns on. Cut-out, contacts open, turn system off. Ang differential ay yung pagitan sa pag-on-off ng yan, ng dalawang yan. Okay, so dito na tayo sa pag-set ng mga pressure controls, ano. Naiseset ang pressure control sa PSIG o kaya ay sa inches of mercury o sa vacuum. Ang range screw ay ina-adjust ang cut-in at cut-out ng pantay. Ito yung range screw, ano. Kapag in-adjust mo yan, kasama ring na-adjust ito. Ayan. Ang cut-out screw ay ina-adjust lamang ang pressure kung kailan mag-o-off ang compressor. Mas malayong agwat ang maganda sa pagitan ng dalawa para maiwasan ang short cycling o madalas na pag-andar patay ng compressor. So ito, halimbawa, sinet mo ito ng 60. Tapos ito ay nakaset ng 40. Pag tinaasan mo ito, ginawa mong 70, ito din ay automatic na mag-a-adjust ng 50. Tataas din siya. Ayan. So, pagka ito lang in-adjust mo, sasabay ito. I-maintain niya yung differential niya. Pero pag in-adjust mo ito, sabihin natin ito, nilagay mo sa 60, tapos ito, dating 40, ginawa mong 30, so may 30 ng differential siya, at in-adjust mo ito, ginawa mong 70, automatic ito rin ay tataas ng 40. I-maintain niya yung 30 na sinet mo. So kung gusto mong lawakan yung cut-in, cut-out niya, ito lang ang gagalawin mo. Ma-maintain yung pressure ng cut-in niya. Ang cut-out, ma-adjust mo kung kailan siya dapat mag-cut out. So, ganoon ang pag-set niyan. Mamaya mapag-aaralan pa natin ang higit yan. Okay. Pressure settings, walk-in, ano. Sa slide na ito, nakakonekta ang pressure type na control sa low pressure side. Nakadepende ang settings sa klase ng refrigerant na ginamit. Ang cooler na ito ay gumagamit ng R134A at nakaset ang control para mamantine ang temperatura ng cooler sa pagitan ng 38 degrees at 32 degrees Fahrenheit. So, paano
na isa-set yan. Sabi rito, 33 yung cut in, 13 yung cut out. Paano nakuha ito? Naalala mo pa ba ang pinag-aralan nating evaporator TD? Temperature difference. Dito ay magagamit mo yon. So let's say, cut in mo 33. Paano mo nakuha yung 33? Kasi ang temperature ng ambient mo ay 38 degrees. O air temperature mo. So air temperature ang kukunin eh. Air temperature mo ay 38 degrees. So dapat ang cut in mo ay 33. Ayan, nakuha mo na. Ito, bakit 13.2 o 13 ang cut out? Paano mo nakuha yung 13 na yan? Kasi kung maalala mo yung pinag-aralan natin na temperature TD. So, kung ang refrigerant mo, kasi ito, temperature ng refrigerant na ito sa loob ng system. So, kung 12 ang refrigerant mo, ang evaporator mo ay 22. Ayan. So, ang air mo, ang hangin, ay 32. So, yan, 32. So, iset natin sa 13.2 at sigurado ang hangin ay magiging 32 degrees Fahrenheit. So, ganun ang pagkuha nito, no? Ang cut-in mo ay yung ambient temperature mo, pagkatapos ang cut-out mo ay yung refrigerant temperature. Okay? Okay. So, pinapakita ng slide na to, no? Maaari mong palitan yung thermostat control mo gamit ang pressure control. So, bakit natin gagawin yon? Kasi, naiiwasan ang pagyelo ng evaporator at ang madalas na pagbabago ng setting gamit ang remote kapag pinalitan ang thermostat ng pressure control. Kasi mayroong mga tao na hindi makontento dun sa lamig. Ang gawa nila, pindot sa remote, kaya nababago ang setting. Pero kung napalitan mo na ng pressure control, kahit na anong pindot nila dyan, nababago nga yan, pero tinanggal mo lang yung nasa loob na setting, na connection, pero nakikita nila parang gumagana pa rin ito. Hindi nila malalaman na ang talaga nagko-control na ay yung pressure control na. So, maiiwasan yung pressure control ay yung pagyelo ng evap, naiwasan din yon. At yung tampering ng thermostat na madalas na pinipindot o iniikot-ikot. So, ang ibang pressure control ay may differential screw sa halip na cutout screw. Ganon din ang proseso. Hahanapin mo pa rin ang katumbas na return air pressure para sa cut-in o pag-andar at ang katumbas na pressure ng refrigerant para sa pagpatay o cut-out. Pero sa halip na i-set sa pressure ng refrigerant, isi-set mo ito sa differential. Paano kinukuha ang differential? I-minus mo lang ang refrigerant pressure na katumbas ng cut-out. Tulad nito. Ang cut-out mo ay 58. Paano mo nakuha yon? Paano mo nakuha yung differential na 72? Kasi ang differential mo, ang setting mo ay 72. So, ayan. Ibig sabihin, ang cutout mo ay 58 PSIG. Paano mo nakuha yon? So, yung 130 minus mo yung 58, lalabas na 72 ang differential mo. So, set mo ngayon ang differential mo sa 72 mula sa 130 na cut-in, ang cut-out mo na pressure ay magiging 58. Okay? Ang oil pressure safety control naman ay pumoprotekta sa makina para makasiguro na laging nalalangisan ang mga bahagi ng makina na kailangan langisan. Ang pinakamababang pressure ay 12 PSIG. Kapag bumaba pa ito ay mamamatay ng unit at hindi ito aandar hanggat hindi umangat ang pressure.
kinakalkula net oil pressure ng ganito. Oil pressure minus suction pressure. Ang suma total nun ay yun yung net oil pressure mo. Kapag bumaba ang net oil pressure sa 9 PSIG, mamamatay ang kompresor. Kaya dapat na mas mataas ang oil pressure mo ng mahigit 12 PSIG kaysa sa suction pressure. So, ayan yung suction pressure. Ayan yung oil pressure mo. Nakakabit itong oil pressure gauge mo dito sa oil pump. Ayan. So, bumubomba siya. Nakikita niya yung pressure ng pump. At nakikita niya rin yung pressure ng suction pressure. Ngayon, dito sa suction pressure, kukunin mo yung differential nila. O, yung tinatawag na net pressure. So, oil pressure minus suction pressure. Kapag minus mo yon, dapat merong matira na mahigit sa 12 PSIG. 12 PSIG or mahigit. Kung wala, kung hindi, mga 9 lang, mamamatay na yung system, papatayin na. Hindi ito aandar hanggat hindi tumataas. So, safety ang iyong kompresor. Kasi kailangan malangisan ng maayos ang mga piston rod, bearing, connecting rod bearing pala. Ayan, yung mga side ng pistons. Kailangan lubricated na maayos yung mga yon. So, dito naman tayo sa tinatawag na evaporator freeze-up. Nababarahan ng maruming air filter ang daloy ng hangin na nagiging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa evap at pati ng pressure ng refrigerant. Kapag umabot na sa 45 PSIG ang pagbaba ng suction pressure, nagyayelo na ang evaporator. Ayan. So, kapag marumi ang filter mo, hindi makadalo yung hangin, hindi niya may buga, lalamig ng gusto ito. Pag lumamig ng gusto ito, bababa yung pressure mo. Magiging 45 PSIG na lang. Kaya yung moisture na dapat sana ay makuha niya ay mag-yellow. So pag nag-yellow na yan, wala na. Lalong bababa yung pressure na yan. So hindi niya maabot yung desired na lamig. Ang tawag dyan ay freeze up. So ito rin dahilan kaya pagka merong kang ito troubleshoot na na mga unit ng air conditioning, pag nag-yellow malinis naman, pero ang yellow niya ay nasa 3/4, nasa medya lang. Ayun, ibig sabihin may leak yung system at hindi pa lubusang nauubos yung freon sa loob, kundi nabawasan lang kaya bumaba yung suction pressure niya. Kasi lumabas na yung iba, may leak, kaya sasabihin nag-yellow. Ayan, hindi laging porket nag-yellow ay marumi. Meron ding yellow, lalo't hindi buo nag-yellow, na dahilan sa kulang na siya sa refrigerant, bumaba ang suction pressure. Tandaan sa ating pag-aaral, mas mababa ang pressure, mas malamig. Okay? Okay, ang mga low pressure safety control o tinatawag din na low pressure cutout switch or LPCS ay pangalawahang mga control na inilalagay para maiwasan ang pagyelo ng evaporator. Nakaset ito sa 45 PSIG sa R22 at may manual reset ito para hindi magpatay sindi ang kompresor na makasisira dito. Ayan. So, para ito, secondary control ito, pero para ito maiwasan na mag-yellow ang evaporator. Kapag bumaba na masyado ang pressure, umabot na sa 45 freezing point na ng tubig, magsha-shutdown na siya. At hindi siya mag-on maliban na iset mo siya manually. Ito, pipindutin mo yan.
Yan, para kasi kung magse-set siya ng automatic na magre-reset siya, eh, dahil mababa naman ang pressure, halimbawa nag-50 siya, nag-reset siya, tapos pag andar baba kaagad ng 45, patay na naman siya. Tapos tataas na naman, sindi na naman. So, on-off cycle na yan, eh, nakakasira sa compressor. Tinatawag yan na short cycling. Okay? Okay, so ito ang typical na nangyayari sa isang air conditioning unit. Lalo na pagka galing sa bakasyon. Sabi rito, when returning from vacation, the inside of the house is 90 degrees Fahrenheit. May tanong, what is the air conditioning suction pressure before and after startup? So, kung bago mag-start up, ang return air mo ay 90 degrees, 90 degrees, o yung ambient, yung loob ng bahay, 90 degrees. So, aasahan mo, pagka umandar, ang supply air mo ay 70 degrees. Ang evaporator mo ay 10 degrees na mas malamig, magiging 60 degrees. Ang refrigerant mo ay magiging 50 degrees. So, yan. Hindi ka agad siya bababa sa 60. 84 muna. PSIG. So, ganun Sa unang andar, medyo mainit talaga. Okay. Medyo maiksi lang ang chapter na ito, kaya hindi ko na puputulin. Dito na tayo sa chapter test. So, huli na ito. Matatapos na ang chapter. Tanong dito sa number 1, motor controls are used to turn the system. Ano ang sagot? Ang sagot ay on and off. So, yun ang trabaho ng motor controls. On and off lang yung system. Cut in is the set point where the contacts, yun. Number 2, ano daw yung cut in? Anong ibig sabihin ng cut in? Ito ay ang set points kung saan ang mga contacts ay close. Nagdidikit. Yan. Number 3, cut out is the set point where the contacts open. Yan. So, cut in, cut out. Sinabing cut out, mamamatay yung compressor. Pag sinabing cut in, aandar yung compressor kasi nagko-close yung contact. Okay, number 4, the difference between cut in and cut out is called, anong tawag sa difference ng cut in and cut out? It's called differential. Okay. So, number 5, the blank screw changes cut in and cut out equally. Anong screw yung papabago sa cut in at cut out ng sabay? Ang sagot ay range screw. Okay. So, dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa chapter 6. At kung meron kayong hindi masyadong naintindihan, balikan nyo lang ulit ang video para maintindihan ninyo ng maigi. Kasi napaka-importante ng mga bagay na ito sa isang aspiring rack technician. Okay? See you next video.